Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yahoy! Yes, yes, show Topacio. Ayan, 8 po ng Abril 2026 ngayon. At ang oras ay alas 11:01 ng umaga. Ngayon po ay Thursday. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, hahabol po yan. Wednesday. Yan, Wednesday. Talaga nga naman, no? Parang lagi ako nagmamadali sa araw kasi bilis, no? Lahat na lang mabilis yan. Kita nyo guys, ha? Ngayon ho, swerte ho natin at mabilis po ang takbo ng mga pangyayari sa daan. Kaya kayo po, kung kayo po ay nagmamadali, ay okay na okay po. Lahat ng dinaanan ko ngayon ay okay na okay. Yan. Dahil, Wednesday pala, no? Worship day namin ngayon. Kaya pag worship day, marami po tayong hinihiling sa dakilang lumikha na sana po lahat po ng problemang meron ang buong mundo ay matapos na. Alam nyo, minsan tayo po ay nalulungkot, lalo na kung meron mong nababawas, kahit sinong tao naman, di ba? Kahit saan tayo magpunta, guys, no? Tayo po ay nagmamahal sa kapwa. At syempre, ganyan din po si Attorney Ferdy Topacio na lahat po ng bagay na pwede ho niyang pagkasyahin, pinagkakasya niya at ginagawa ho niya, anuman ang mangyari, no? Sabi nga loyalty is the best policy yan. Kailangan tayo po ay loyal sa anumang ginagawa natin, sa mga taong kasama natin, sa mga taong pinangakuan natin, sa mga tao, yes. Kasi alam niyo ho, the more na tapat kayo sa inyong amo, halimbawa na lang, amo, sa kaibigan, tapat kayo sa inyong girlfriend, sa inyong boyfriend, di ba? Tapat kayo sa inyong mga asawa, yan. Importante yan, guys. Huwag niyong sayangin ang bawat minuto, bawat segundo na meron pong dumarating. Kasi alam niyo minsan, no, akala ho natin ganun-ganun lang ang buhay. Huwag nating paglaruan ang mga kababaihan. Yan. Ang dami ho kasing narinig kung may problema. Yan. At kung ang lalaki naman ay kagaya rin ho nila, sila ho'y nasasaktan din. Huwag nating paglaruan ang mga kalalakihan. Tama. Ganun ho yun. Kasi alam nyo guys, no, ang buhay daw natin napaka-iksi. Totoo po yan. Yan po ang sinasabi lagi sa akin ng mga eksperto. Yan. Kagaya na rin ni Ate Tony, di ba? Yung mga eksperto talaga, pag yan ay nagsalita, sabing ganun, dun tayo sa tama, yan. Oh, yeah. Dun tayo sa mga taong may totoong damdamin na tutulong, magmamahal, di ba? Makikiisa yan. Kaya ako, hindi ako madalas maglalabas sa mga bagay na hindi natin naiintindihan ng sitwasyon. Kaya sabi ko nga sa inyo, loyalty is the best policy. Kailangan lagi tayong may loyalty, anumang gawin natin. Alam nyo, minsan nai-inspire ako dun sa mga taong hindi nag-aaksaya ng kanilang oras. Bakit? Ayan. Marami ho mga lost and found, no, nakikita natin na talaga namang yung mga nakakapulot, lalo na kung sila honest talaga sa buhay nila, no, never nilang inaangkin ang mga bagay na hindi kanila. Never nilang inuuwi yung mga bagay na hindi kanila. Kaya kayo guys, kung ano po yung tinuturo ng inyong mga magulang para sa inyo, ay sana wag niyong kakalimutan yan dahil yan ho ay magandang panuntunan sa buhay na lahat ng bagay, anuman ang makita natin na hindi po atin, ay ipagkaloob natin sa kinauukulan. Yan. Kapag kayo po ay merong mga napulot, lalong-lalo na sa mga mall, di ho ba? Yan po'y mahalaga doon sa nakaiwan. Kaya sana po, maisip po ninyo na ipaalam po, alam ba, sa guard, mga guard, tao po yan ng mall, halimbawa, no? Pag meron ho kayo nakitang bagay, alam nyo, meron ho kaming, dati ho, nakaiwan ho ako ng camera, mga kung ano, kasi talagang ganun Pag medyo nadadagdagan na, di ba, ang edad natin, nakakalimot talaga, di ba? May mga ganon. But,
dapat nating isipin yung pagiging loyal natin sa kapwa natin. Paigtingin natin yan. Ilaban nyo po yan ng dikdikan. Kasi ho, napakaganda po na kayo po ay nakakatulong sa kahit na sinong tao na nakakalimot. Ayan. Pero, sabi nga na iba, hindi ko naman hiningi yan eh. Binigay lang yan eh. Yung mga ganyang salita po, guys, hindi ko katanggap-tanggap yan. Lalo na kung alam mo. Kung alam mo naman na ikaw ay parte ng gobyerno, wag naman ho kayong ganun, di ba? Alam niyo naman ho na hindi inyo yan, di ba? Alam niyo naman po na ano man ho ang matanggap ninyong in excess of your salary, lalo na sa gobyerno, ay hindi po inyo yan. Ako po, magduda na ho kayo. Bakit kayo binibigyan, di ba? Bakit kayo binibigyan ng mga malaki-laking mga ayuda na hindi nyo sukat akalain yan? Doon tayo tumanggap sa mga may karapatan tayong tumanggap. Kagaya ng mga elders, di ba? Ang mga elders po ay tunay na nangangailangan ng mga extra money para ho yan doon sa mga panggamot nila, pang-ospital nila. Kaya po, napakaswerte ho natin kung tayo po ay miyembro ng PhilHealth. Yan. Okay na okay po yan kasi kahit po papano, inayos na ho yata ng PhilHealth ang problema nila noon at ngayon ay inayos na para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngayon, kung kayo naman po ay bahagi ng hindi natutugunan, ito po'y inyong karapatan na dapat ipaalam sa pamunuan. Halimbawa sa PhilHealth, meron ho yung pamunuan na pwede natin pagsumbungan kasi alam nyo ho, kagaya ho nang nasabi minsan ni Atty. Topacio, ako, pabor ako sa kanyang sinabi na instead, no, yung mga gasolina, di ba, instead na taasan ang presyo, ay dapat talaga babaan yan. Bakit? Oh, yeah. Kasi po, pag binabaan ang presyo, automatic ang mga kababayan natin, ang mga driver na nangangailangan ng sapat na halaga para gamitin sa kanilang, alam nyo, ito ho kasi talagang kailangan ho ng taong bayan na liitan lang yung budget ng pamasahe, di ho ba? Iyaan din ay sinusunod ng operator at ng mga driver kung gaano kalaki ang presyo ng gasolina, di ho ba? Ngayon, yung sinasabi rin ni attorney, alam, pinag-aaralan ko kasi yung mga nababanggit ni Atty. Topacio, yung lalo na pag sinasabi niya na, o kailangan ibigay natin sa mga driver, yun, instead na abutan natin sila ng pera para dun sa one time, parang one time na na ho yun, gawin natin yung paraan para tayo naman po ay makaranas ng tamang presyo. At kung yan ay tamang presyo, wala na tayong magiging problema, di ho ba? Kasi nga, yung tamang presyo na ibibigay natin para sa presyo ng gas ay automatic gagamitin para ho maitulong sa mga driver at sa mga mananakay. May mga sistema na dapat ho nating intindihin. Pero so far, dun sa mga hindi pa masyadong naunawaan ang ibig sabihin, ay uulit-ulitin po yan ni Atty. Topacio para ho naman magkaroon tayo ng ideya na sana po ay makatulong sa gobyerno. Kasi alam nyo ho, nalulungkot nga ho ako at marami ho mga opisyal, no, sa gobyerno ang tila nakakalimot ng kanilang mandato. Yun naman, kung hindi naman totoo, okay lang po. Just do what you know. Kasi minsan ho tayo, nakakalimot tayo. May posisyon nga tayo. Meron tayong mga ginagawang bagay-bagay. Pero ang iba sa kanila, I tell you, hindi po nila alam yung totoong trabaho nila. Pero yan po naman ay sang-ayon ho yan sa eksperto. Hindi ho galing yan sa akin na ikwento lang po sa akin yan. Yun nga ho yung mahirap Kasi ang iba ho sa atin, mga kababayan, gusto lang nilang magkaroon ng pwesto sa gobyerno, which is okay naman yun kasi yung iba dyan, ang intention nila is makatulong. Oh, yeah. Pero kung ang tingin naman po ninyo doon sa posisyon ninyo ay hindi ho kayo nakakatulong at nakakaperwisyo pa ho kayo, nakakabawas pa ho kayo sa kita ng gobyerno at napupunta lang ho sa inyo na hindi nyo naman napapalitan ng tamang layunin para dun sa inyong trabaho, siguro kayo na ho mismo ang magsabing, ayoko na rito sa posisyon Mahiya na to. naman kayo. Yan.
Mahiya naman kayo. Yan, di ba? Sabi ng Pangulo, paalala ho niya yan sa atin. Kaya sana ho, maisip-isip ninyo. Nagagampanan ho ba ninyo ang inyong posisyon? Ayan. Ayan, may bubwit na maingay dito. Okay, mga kaibigan. Well, isa munang balita ang ating ibibigay sa inyo. Alam nyo ho, hinimok ng Commission on Population and Development ang pamahalaan na palawakin ang investment sa edukasyon, kalusugan at skills development. Yan. At ito'y kasunod sa ulat o ng ulat na bumagsak sa 1.7 na anak bawat babae ang fertility rate sa bansa o ng bansa. Okay, malungkot yan. Pag bumagsak, malungkot yan. Ayon sa CPD, dahil sa lumalaking bilang ng mga working age sa Pilipinas na binubuo ng 63.9% ng kabuuang populasyon, dapat nang ituon ng pamahalaan ang investment sa pagpapaunlad ng human capital. Yan. Paliwanag ni CPD Undersecretary Liza Grace Bernzales, bagamat makakatulong sa positive economic indicators ang pagbaba ng birth rate, ay nakasalalay pa rin ang pagpapanatili ng nakukuhang benepisyo mula rito sa kung paano epektibong mag-i-invest ang bansa sa mga nasasakupan nito. Nako, alam nyo ho, sa ibang bansa sa Asia, meron hong limitasyon sa pagkakaroon ng anak. Ewan ko lang ho kung alam ho ninyo. At kung hindi naman po, ito po'y sharing lang na sana po ay kung tayo po ay wala namang hanap buhay si nanay at si tatay lang naghahanap buhay o kaya vice versa. Si nanay ang nagtatrabaho, si tatay ang taong bahay, yan po ay nakasalalay sa inyong mga daily gastusin, di ba? Alam nyo ho, hindi ho sapat na isa lang ho talaga nagtatrabaho. Noong araw ho, laging si tatay lang ang nasa labas para maghanap buhay o gumawa ng budget para sa araw-araw na gastusin sa bahay. Yan po'y nangyayari nung araw. Pero this time, talagang malaki ang tulong ni nanay, no, para sa gastusin ng kanilang mga anak. Kaya ho, mas pinapaboran, lalo na sa bansang Japan, pinapaboran po ang konti lang ang anak. Kasi kapag konti ang anak, sabi nila, konti ang gastusin, konti ang didisiplinahin, konti ang susundin, konti ang mga bagay-bagay. Dapat ganun ho tayo. Siguro mamaya, ma-share ko lang yung ibang bagay na pwede ho nating isipin kapag tayo po ay may maraming anak. Yan. Marami hong iba, pinamimigay daw ang anak. Mali po yun, di ba? Mali po yun na ipamigay ang inyong anak. Kayo po ang may-ari ng kayo po ang nanay at tatay. Dapat hindi nyo pinamimigay ang anak ninyo. Pero kung kayo po ay naghanda, no, alam ninyong gano'n na mangyayari na kayo po'y dadami ang anak ninyo, wag muna kayong mag-asawa. Wag muna kayong magbigay ng pabor para sa kalalakihan. Yan. Yung pag-aasawa ho na maaga, masama po. Yan ang sabi nila. Well, anyway, yan po naman ay by choice. Kung ikaw ay ipinanganak na mahirap, yan, choice mo yan. Kung ikaw ay pinanganak na mayaman, choice mo rin yan. Dahil, ibig sabihin, meron kang masisipag na mga magulang. Sa ikalawang bahagi, samantala, nagdeklara na ang Cagayan de Oro City ng State of Energy Emergency matapos aprubahan ng 21st City Council at Proposed Resolution number 2026-203. Kasunod ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council nitong ikapito ng Abril. Yan. Sa ilalim na naturang hakbang, papayagan ang paglalabas ng 441 million pesos mula sa disaster funds ng lungsod upang magbigay ng fuel at food subsidies sa mga sektor na apektado ng krisis. Ayon kay Cagayan Councilor Edgar Cabanlas, majority leader ng konseho, makakatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga apektadong tricycle operators at drivers ngayong Miyerkules. At bukod dito, makakakuha rin ang mga ito ng karagdagang
5,000 piso Oh, one-time yeah. assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Wow! Ang swerte ninyo. Makakatanggap kayo ng mga ganon-ganon. But, sana po, ngayon pa lang isipin ninyo kung saan nyo gagamitin yung mga ayudang ibibigay sa inyo yan. Hindi ho, yung iba dyan may nakikita ako may nakikita ko at kakilala ko pa. Inuuna pa ang inuman, no? Alam na nga nilang wala na silang makain, alam na nga nilang wala nang pambaon ng kanilang mga anak, pero nandun, nakaupo sa inuman. Anong ibig sabihin yon? Sinasayang po ninyo ang perang ibinigay sa inyo ng gobyerno na pantulong. Although pera ho natin yan, totoo po yan. Pero dapat, kayo po mismo ang tumanggap na magkaroon ng inisyatibo na gamitin ito sa tamang paraan. Kasi ho, alam nyo, Oh, yeah. wala na hong lugar ang paninisi, wala na hong lugar ang pagtuturo kung sino may kasalanan. Wala na ho Nasasayang lang ang oras natin, gawin nating makabuluhan ng bawat oras na meron ho tayo. Dapat ganun tayo, di ba? Kasi bakit? Kung hindi ho tayo gagawa ng ibang paraan na makakatulong sa sarili natin, what will happen? Di ba sisisihin natin yung mga taong nasa paligid natin? Sisisihin natin yung nasa barangay, nasa gobyerno, di ba? Hindi po dapat yan. Dapat po ay sisihin natin ang sarili natin dahil ginagamit natin ang pera sa hindi tamang paraan. Just do what you can. Yan, nakakalungkot lang ho kasi hindi kayo marunong mag-budget. Okay? At samantala pa rin, okay, kailangan na ang agarang pag-imbentaryo at paghahanda ng lahat ng barangay at sangguniang kabataan officials sa buong bansa para sa pag-turnover ng mga ari-arian at dokumento. Layon nitong matiyak ang maayos na transisyon ng pamamahala bago ang 2026 barangay at SK elections sa Nobyembre. Wow, malapit na. Malapit na ang eleksyon, kaya nako, hindi ho biro ang eleksyong ito dahil ito po'y malaki ang naitutulong nito sa ating gobyerno. Layo nitong matiyak ang maayos na transisyon ng pamamahala bago sa 2026 barangay at SK elections sa Nobyembre. At ayon sa Department of Interior and Local Government, kailangang kumpletong maitala ang lahat ng mga ari-arian, financial records at iba pang pananagutan ng mga nakaupong opisyal bago maupo ang mga bagong halal. Ayan. At maliban dito, inatasan din ng kagawaran ang mga punong barangay at SK chairpersons na magtayo ng inventory teams para sa maayos na dokumentasyon at makaiwas sa mga legal at administratibong pananagutan. Alam nyo, nalulungkot ako sa ilang mga nasaksihan ho natin, no, guys. Meron ng mga barangay na kapag napapalitan sila, hindi ko na ho sasabihin kung saan. Marami ho kasi ako nasasaksihan ganyan. Sinisira nila yung mga gamit na iniwan nila, mali po yun. Alam nyo, sa totoo lang, the more na nag-iingat kayo sa mga gamit na iiwan ninyo na pwede pang gamitin ng susunod na henerasyon, pangit ho na minsan babaraduhan pa yung mga CR, lalagyan pa ng problema yung bagong uupo, hindi ho yan makadiyos, makademonyo ho yung gawain na yan. Kaya sana po, kayo pong mga nagbibigay ng layunin na sabi nyo, tutulong kayo sa bansa. Sabi ninyo, voluntaryo kayo. Dapat gawin nyo ho yan. Hindi ho yan sa tao Kasi sa Panginoon, kayo po ang mananagot sa anumang gagawin ninyong hindi tama. At hindi ho nakakatuwa na aalis ka, no? Halimbawa na lang, hindi naman natin alam sino itong mga tao na to. Minsan, syempre, sa tagal mo nang nakaupo, umaayaw na yung ibang tao, di ba? Ayaw na nila sa'yo. So, ang gagawin, hanap sila ng bagong pwedeng umupo na sa tingin nila, magiging swak doon sa kanilang pangangailangan. Ganun ho kasi yan. At pag nalaman po ng isang barangay na bago na dapat meron pala tayong ganito noon, meron pa. Kasi ho, talagang kailangan ano rin po kayo makatulong, hindi kayo makaperwisyo. Pangalawa,
ang isang barangay po na napapalitan, you should care also dun sa bagong darating. Di ba mas maganda ang feeling kapag wini-welcome mo yung bagong uupo sa posisyon kesa po ito-turn over mo ang isang sirang barangay, ito-turn over mo ang sira-sirang CR, ito-turn over mo ang wala ng gamit na ninakaw ng kung sino. Meron pa dyan, tambak ang CCTV nung sila po ay nakapwesto. Tapos nung bago na, nangawala ang mga CCTV. Doon mismo sa barangay, di ba nakakahiya ho yun, guys? Alam nyo na yun po ay kailangan ng komunidad. Bakit nawala? Kasi yung mga tao po ninyo, hindi ko lang alam kung tinuruan ninyo, inutusan ninyo, wag nyong gagawin yan. Unang-una, mas maganda na nakapag-turn over kayo ng mga gamit na hindi kayo nakaperwisyo sa susunod na gobyerno, sa susunod na barangay. Yan ang ibig sabihin dyan. Kasi kung ang susunod na barangay, etong na turn over ng dating barangay, uy, ang ganda. Di ba mas maganda na ang mismong bagong nakaupo ay magsasabi na sila po'y natutuwa dahil iniwan mo yung ganitong bagay. Malaki ang masasave nila. At para naman doon, sa tingin ko lang para naman doon sa ilan natin mga kababayan na tumatanggap ng 4-piece. Alam niyo yung 4-piece? Marami yan. Ngayon, kayong mga may pera na 4-piece, di ba? Nakakatuwa nga kayo eh. Biro nyo, kahit wala kayong ginagawa, may pera kayo, di ba? Samantalang, ang dami ho sa atin na kahit sabihin pa natin, halos walang tulog, pero hindi nakakatanggap ng 4-piece. Pero tingnan nyo mas marami ang nakakatanggap ng 4-piece na hindi naman talaga ino-observe yung kanilang mga anak para sa pag-aaral na tama. Hindi tinutulungan. Alam nyo, merong akong mga napapansin na mga magulang na tumatanggap ng 4-piece, mas malakas pang kumain kesa doon sa anak nila. Di ba yung anak nyo dapat yan ang pinuprovide nyo ng mga masustansyang pagkain para ho naman sila po ay magkaroon ng matalinong kaisipan. Yan. Ang isang bata na hindi ho nakapag-almusal at papasok sa eskwelahan, ay kadalasan po mahirap mag-isip. Yan. Kung tayo nga matatanda, nahirapan tayo mag-isip nang hindi tayo kumain, di ba? Tayo hindi ho tayo lahat okay kapag tayo po ay nagpupunta sa papasukan na wala hong laman ang ating mga sikmura. Yan ho ay ganun din sa mga bata, di ho ba? Lalo na kayong merong ayudang walang humpay, di ba? Yung ayudang, hindi ho ba kayo nahihiya? Dapat mahihiya din yung iba dyan sa atin na kayo po'y tumatanggap ng pera na hindi naman ninyo ginagamit sa tamang paraan. Yan. Huwag nyong gamitin sa pag-inom, huwag nyong gamitin ang inyong pera sa mga kung ano-anong kalayawan, sa pambababae, di ba? Yung iba ganun pa, proud na ang dami nilang asawa, di ba? Alam nyo, nakakaawa ho ang inyong pamilya. Maawa kayo sa inyong mga anak kasi yan po ay daranasin nila hanggang sa lumaki sila, hanggang sa magkaroon din sila ng pamilya. Time will come, nakakahiya. Dahil kung ano yung ginagawa mo sa sarili mong pamilya, ay baka lumaki din po sila na ganun din ang gagawin nila sa pamilya nila. Hindi po ba? Nakakaawa. And mind you guys, insipin ho natin, bakit kaya marami hong tao sa kalye yung mga namamalimos sa lansangan? Gusto ho ba nila yon? Hindi nila gusto yon. Ano ang ginagawa ng iba dyan, di ba? So, isipin natin saan nagmumula ang kahirapan, saan din nagmumula ang kasamaan. Yan po ay nagmumula sa kanilang nakikita sa paligid nila. Yan, kadalasan po Pero, sabi nga, kung gusto mo ng matinong pamilya, bigyan mo ng magandang sample ang iyong pamilya mula sa iyong anak. At syempre, mas nakakatuwa na meron kang ginagawang tama imbes na makaperwisyo ka sa kapwa. Okay? So, mga kaibigan, time check muna tayo. Sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, habang hinihintay po natin siya, ayan, ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Ako po si Miss Julie de Guzman. Yes, yo, Topacio! Yahoy! Yes, Show Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:36 ng umaga. Oy! Ayan, kasama pala ni attorney si Sir Jigs Magpantay. Marami siyang kasama na Ayun, si Gadi.
Ayan, Charlie Gotti. Yan. At marami pang iba. Okay. At syempre, bago natin ibigay ang gwapo nating bisita, alam nyo ho marami ho akong gustong malaman sa kanya dahil isa po siya sa mga sikat na kasama ko ho nung araw. Yan. Kasi siya po makasaysayang artista, banda, at hindi lang po yan, makasaysayan din po ang kanyang love life, di ba? Yung magmahal sa ibang lahi, yan, nabitbitin sa Pilipinas, yan po ang pinakamagandang bahagi. Kaya kung kayo po, mga OFW, ay mag-aasawa ng asawa na taga ibang bansa, ito yung big chance ninyo na bitbitin sila at ipakilala ang Filipino culture. Alam nyo ho, yes, alam nyo ho, pinakamagandang kultura at tradisyon po ay nandito sa Pilipinas. Wala na hong iba. Kaya ho, kahit saang bansa tayo, sa buong mundo pumunta, whether you like it or not, sabi nila, Jovi, yung bansa ninyo is the best pagdating sa customs and tradition. Sinabi nila yon. Kaya po, proud na proud po ako sa kanya. Ayan, mamaya himayin natin. Kasi, na-late siya ang date namin, alas 10 ng umaga. Ang galing, anyway. Yan, sige, tawa ka dyan. Mamaya lagot ka. Anyway, guys, gusto ko lang pong magpasalamat dito sa mga regular friends na pong nagmamahal sa Yes Yes Show Topacio. At bago ang lahat, ito po yung may birthday. Happy birthday to you. Ate Loli Acosta, ang host po ng Sulong na Bayan. Ate Loli, love you, love you. Ito, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, Ate Loli Acosta. Yan. Isa yan sa mga tigasin dito. Tigasin talaga yan. Isa yan sa mga coach natin, di ba? Nakakatuwa. Anyway, guys, okay. Ito muna ha. Bati tayo sa ating mga friendship, no? Lahat ng mga nagmamahal sa DWIZ, lalong-lalo na. Siyempre ho, lalo na sa programang ito, ay salamat po sa inyong lahat, guys, no? Ano man po ang sabihin nyo, whether I like it or not, gusto ko pa rin yan. Okay lang ho yan. Sabi nga ng iba dyan mas maganda nga may negative, may positive. Ganun ho talaga ang tao. Hindi lahat ng gusto mong sabihin sa'yo ay darating, di ba? May mga ganon, yan. Okay, mukhang hindi na makatiis to. Teka muna, pabatiin muna natin. Bago natin mag-time check, si Larry Spike Ariate. Ayan. Hi, Larry. Hello! Ayan. Yes, yo! magandang tanghali na po. Lapit. Magandang tanghali na po sa atin. Sa lahat ng mga sumusubaybay at napakarami na. Grabe. Pero, sobrang dami teka ng muna. viewers nito sa YouTube. Anong maganda ngayon? Dahil ikaw ay late? Dapat kanina po talaga itong bata. Kala ko meron akong isang pang kasama. Hindi nga, kasi nga, yung kasama mo, supposedly, ay merong naunang appointment. Siyempre, alam mo naman yung aking friendship. Ganun Okay. talaga. By chance lang ako, by chance. O, Ay, di ba? At least ikaw, kahit na late, pinriority pa rin kita. Oh. Ang yes show to Naku, passion. nagmalaki pa. Uy, kamusta ka na ngayon? Okay lang po. Ayan. Meron kaming gigs this Friday dyan sa High Top Cubao. Ang G-Tribe. Talagang And then sa 8 Bar sa Sunday. Sunod-sunod. Ayos Oy, sayang, no? Hindi ka nakasama sa Aberdeen Court kung saan ginanap yung nga pala. songwriting contest. Naging Congratulations successful siya, sa mga yes. nanalo. At syempre dun sa event, kay Kuya Mike Michael Dilara. No? and Joe Congratulations. Fuster, yes. Oo. At hindi lang yan, nakakatuwa kasi syempre lumabas sa ibang dyaryo at telebisyon, di ba? So thankful tayo mga kaibigan dahil alam mo yung mga tao na taga-media din, mga kaibigan natin, syempre. Bira yung kukunin yung yung event mo, di ba? Usually, kapag hindi nila event, ayaw nilang i-cover. Yan. Pero this time na i-cover po, salamat po sa Net25. Thank you so much. Nakita ko sarili ko. Sabi ko ganun. Thank you naman Thank you naman sa inyong lahat dyan. Tsaka doon sa,
sa pamunuan ng Net25. Thank you so much. At saka maganda yung yung pinopromote natin yung mga OPM talaga. Kamalayan Oo. ng ating bansa. Napakaraming Oo. magagaling na composer talaga na kailangan Yes, at dumating nga mabigyan ng si break. Mon Del Rosario, alam mo na yan. Oh, dumating din yung anak ni Baldomaro, di ba? Kaya alam niyo guys, ito isang maituturing kong Big Bang, no? Pasasalamat. Although kumanta ako ng dalawa, pinagbigyan ko rin sila. Pinagbigyan ko. Kaya pala hindi ako nakapunta kasi conflict yun sa event na isa. na Nagkasabay pinuntahan ko. sabay. Oo. Pero Next time, guys, sama ako. oo. Pero alam nyo, this is a big chance sa lahat ng mga nais gumawa ng sariling awitin, di ba? Magkakaroon ng number 2. Yan. Yun. Oo, di ba? Yan, maganda. Ano na daw po yan? Monthly yata gagawin na nila, no? At ang maganda rito, hoping, sumali ka na rin sa mga yung mga patimpalak. baguhang para ma-develop yung kanilang Yung skills. anak mo, paggawain mo ng kanta, di ba? Usually, Marami, ganyan oo. naman Oo. At hindi lang yan, yung anak ko nga, magaling din gumawa ng kaya lang, naku mami, hindi ko na kaya. Din minsan, minsan, di ba? minsan merong mga composer na ayaw nilang mag-interpret. So, pwede naman silang mag-invite or maghanap ng yes. kung sino yung mag-interpret ng kanilang Pakanta sa sinulat. iba. No? Oo, Uy, pakanta pwede, sa iba. pwede. ganun. Oo. Maraming Kaya, ganun Kaya thank you so much po guys kasi ako po ay isa sa naging host ng event. Salamat po at saka salamat din kay Ma'am Claire, dalawa kami, isang teacher, isang anchor. Pero alam nyo guys, no, ito po sabi ko nga sa ibang dyan kapag may ginagawa kayo, just be proud of what you're doing. Be happy. As long as it's for good. Yeah, oo, para sa kabutihan naman natin yan At saka hindi, ito po kasi, ang gumawa ng event na ito, sila Michael Delara and Joe Fuster Jr., ng CSAT Foundation, ito po ay pantulong sa mga estudyante hindi makapag-aral ng gusto nila, di ba? Yun. This is a free schooling. Ganda, di ba? Pag-aarali mo yung mga School youth. Kailangan school makuha youth. talaga yan. Yes. At saka pati yung pagkanta, pag-aartista, pag-aangko, pinag-aaralan na rin nila yan. At their age, merong elementary, high school, and of course yung mga... Actually, talaga dapat talaga yung mga kabataan, madala natin sa ganyan sa arts. Opo! Different type of arts. Kasi para maiwasan yung gadgets at saka yung paggagala sa kalye. Yeah, may physical activity rin sila. Kasi hindi lahat computer dapat. Kasi masakit yun sa katawan. Yung alam nyo ho, yung pagsakit-sakit ng katawan, lalo na kung kayo po ay maraming mga ginagawa, kailangan patayo-tayo pa rin Ito yung naobserbahan ko ngayon, Tijubi. Nauuso na naman kasi, ewan ko ba, kung nagkakaroon na naman ng mga gangster na nangyari nung mga 90s. Ay, Ngayon, mamaya. bumabalik na naman yan. Kaya so, nga kailangan yung mga kabataan talaga, madala natin sa sports, maging saka maingat sa na art. rin. Yes. Para Mamaya, mawala dyan sa kalsada. bibigyan natin sila ng magandang idea mula sa'yo. Okay mga kaibigan, time check muna tayo. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:49 ng umaga. Ayan. Bago tayo bumalik sa ating gwapong guest, alam niyo naman, now you see, now you don't yan. Napakaraming gig din yan, okay? So mga kaibigan, pagbati muna pinapaabot natin kay Josephine Salvador ng Rosario Medical Center. Hi! At syempre, chismis ko lang mga kaibigan, yung kanyang kaibigang si Tita Nene Pineda. Ayan, di ba? Neneng Pineda. Kilala daw ni Atty. Topacio yan, kaya huwag kang mag-alala. Thank you so much, Governor. Yan, Governor ng Guagua, Pampanga. O ng Pampanga. Okay. At syempre, hello, Direct Jun Carlos, Laida Baksal. Hi! Ayan, si Ma'am Doc Cherry Sarmiento Vallega. Hi po, Cory de Perio Tino. Hi, mabuhay po kayo. Leo Jacobo. Ate Loli Acosta, yan, mamaya may program ho yan, kaya antabayanan nyo rin. At saka si Kong Omar Albano Fajardo, tsaka kanina si Yusek.
Hi, Yusek Makatuman. Naku, talaga si Yusek parang bagets na bagets. Hindi na tumatanda. Irene Roberts, thank you. George Di Makiling. Eduardo Saigo, hi po. Hello din kay Pepito Gutierrez. Yan, sa lahat po ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Lalong-lalo na kay Veronica Estrada Lim. Pasensya ka na sis, hindi ko kayang pumunta ng mga press con before the show. No? Nakalimutan niya. Pinipilit niya magpunta ng press con alas 7 daw na umaga. Hindi ako makakarating, sis. Alam mo naman. Ito yung importante sa ating presensya. Ito po ang Luz Biminda Borja. Mabuhay po kayo. Yan. Ng Pangasinan. Yan. Lahat ng mga nako pagbutihin yung trabaho ninyo dyan sa Pangasinan. Sa ngalan ni Caminda Borja. At of course, Michael Delara and Jolinda Delara. Yan, syempre. At lahat, Josephine Yorca ng Senate, ayan, sa Senado. Thank you so much, Josephine Yorca. Yan, Rafi Chico, ayan. Attorney Bautista. Uy, ang daming may birthday ng April. Ay, ako rin. Yung anak ko rin. Anak mo rin? O May sige, birthday. ikaw naman, bumati ka nga, bate, kapatid. Ayun, binabati ko Si muna. baby pala, Bunag. Hi, Oo. babes. Ayan, babes, Ati Bunag. Babes, Bulag. Hi. Ayan. Okay. Thank you for watching. And then, advance happy birthday sa aking prinsesa. Ayan. Oo. Rayan Ariate. Oh, Nihongo de. Otanjubi, omedetou gozaimasu. Ay, omedetou gozaimasu. Ayan, okay. Ayun, birthday niya ngayong Sino pa? April Sino pa? 14. And syempre, kay Mayor Omar, see you po this weekend. Sana makapag-usap tayo ng maayos. Ayan. Maluto natin yung maganda nating niluluto dyan. Ganun. Oo, then Okay. SB ng Barangay Tubas. Okay. RJ Opo. Orlando, shout out. Ayan. Si Jigs Magpantay, sir. Ayan na, salamat. Yo, At Sir Jigs. mukhang meron kayong mga Oo. dyan happy. Mabuhay, Sir Happy Jigs. meeting, di ba? Oo. Oo. Yung grupo ng CCW talagang ang sipag no? Oo. Masipag talaga yan. At kailangan natin ngayon sila talaga. Opo. Roy Espinosa, Bong Ray Villa, Cindy Dakanay, at Tita Cindy, at Tita Lindy, yan. Itong mga senior citizen, ang sisipag talaga. Mark Nilo Odiaman, hi! Yan, Mike Magpayo, Tito Mike, salamat po. Elias Crisostomo, Rico Garcia, kilala mo to? Sige, Kuya Rico. Mike Maga, Ty Direct, salamat po. At syempre, M-Core, Emma Cordero, Alfredo Oredina, yan. Lahat ng mga, John Lesaka, ay Tito John Lesaka, yan. Mabuhay po kayo, yan. Rafi Rico, ayan. Sino pa? Sino pang babatingin mo dyan? Ay, si ano pala? Wait, Captain Rolando Durana. Salamat po, ay Kapitan. Okay. Ayun. Ayan, ang barangay captain namin sa Barangay Lapas na si Cap Ferdi and si Consi Tolentino. Yan. Okay. So, ano pa yung mga Round ibang Edison. pinaplano nyong event? Ano pa? Ayun, meron kaming mga upcoming na na mga festival, concert, mga music festivals. Okay. Ang G-Tribe may mga atid na Wow, music festivals. tuloy-tuloy na kayo. Ngayong summer, oo. Tapos, meron din kaming mga sports event. May boxing and kickboxing event kami. Ayun. Ayun. Si 19th Pagani naman yan dyan sa Makati. Yun. Okay. Ito, sabi nila, mamaya daw sa after, yung team replay. Ito, mas marami tong team replay natin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, hello din kay Congressman Erice. Egay Erice. Yan. Siya yata yung guest today eh. So, sorry hindi po ako makapunta. Anyway, awareness lang po. Yan. Sa mga alam mo yung mga magdadala ng maliliit na bata, wag po ninyong bibitawan ang anak ninyo o apo ninyo o kasama ninyong bata. Naku po, delikado sa mga mall. Alam nyo naman, ang daming mga daanan dyan, di ba? Napakahirap maghanapan. At di lang po yan. Meron din ho dyan nagkakamali, sinasama na yung anak nyo. Ayan. Correct, Medyo ganun, no? Ganun na ho ang trend ngayon. At tsaka, huwag po kayong Tangia. You know why? Bakit po? Hindi kasi nga naman, di ba, sexy kayong lumakad, tapos bigla na lang kayo magsisigan, nawawala yung cellphone nyo o wallet nyo. Huwag naman ho ganun. Kailangan ingat-ingatan nyo rin ang mga bagay na bit-bit nyo. Oo, maging aware Aware. sa paligid. Oo. At siyempre, doon din sa mga magsiswimming ngayon, ang maging aware din sila sa mga anak nila, no? Ay, opo. Huwag pabayaan yung mga batang naglalaro. Ang daming nalulunod. Yes. Grabe. Oo, ayan.
Pasensya na, hindi ako makabukas ng message ko doon sa sa YouTube, guys. Parang si Atty. Topacio lang yung pwede. No, ayaw nilang bumukas sa akin. Sorry, nako. Pasensya na po, but anyway, lahat po kayo nagmamahal kay Atty. Topacio sa Yes Yes Show Topacio ay mahal ko rin. Oh, Yun. di ba? At binabati ko rin si Tito Ambet Campus dyan sa Maria, Bulacan. Yay. Shoutout sa iyo. Salamat sa panonood. Nanonood Opo. dyan sa DWIZ. At sa aking mahal na tanging ina. Yan. Tanging ina. Nag-tune in kanina. Talaga? Sa Yes Yes Show. Oh, ayan. On the way ako dito. Ayan. Ayan. Naka- Oo nga nanonood naman. sila. Banggitin mo nga yung misis mo. Ay, si Mayumi Ariate. Ayan. Ay, Mayumi-sang. Ayan. Kita Mami, nyo, ha. Yoroshiku datte. Oo. Yoroshiku. Mata yoroshiku ne. Mata ay masyo. Okay. At hindi lang yan, guys, salamat doon sa mga, alam nyo ho, minsan, nakakasakit ng kalooban daw. Na may mga nagsasalita ng mga fake news. Pag alam nyong fake news, wag na ho ninyong tingnan, wag niyo na hong basahin, alam nyo, minsan kasi tayo rin may kasalanan nakatutok tayo dun sa fake news. Alam nyo na palang mali. Pass, di ba? Saka i-search muna, i-check nyo muna kung tama I-verify talaga. nyo muna. Verify. Yan. Oo. Yung pinaka-importante. Huwag Kasi- muna i-share. Yes. Kasi dito ho sa DWIZ, ang mga po natin, mga news writer natin, syempre nagbe-verify ho muna yan. Hindi ho sila basta-basta nagre-release ng balita. Ngayon guys, kapag hindi nyo naman nagustuhan yung balita, feeling nyo fake news, okay lang po yun, pero wag na ho kayong ma-high blood. Wag na ho kayong ma-high blood sa anumang mga nakikita ho natin kasi talagang minsan ang buhay ho ng tao pa iba-iba, di ho ba? Dati kakampi mo, ngayon hindi na. Yun namang hindi mo nakakampi, naging kakampi mo bigla. Correct. So, masakit ho yun. At sana pairalin ho natin ang loyalty, no? Lagi ho nating tatandaan, minsan akala natin kakampi natin, 'di ba? Nagkakaroon ng mga confusion dun sa mga taong minsan ay, teka muna, hindi to karapat-dapat, mga gano'n. Ayan ho talaga, may kanya-kanya ho tayong kaalaman ukol dyan. May mga pinagdadaanan ho ang bawat isa sa atin. Siguro yung mga ganong sistema, respeto na lang ho natin. Yes. Kasi, kapag kilala mo ang taong alam mo nang hindi maganda ang ginagawa sa kanyang serbisyo, yan po ay talagang pakinggan natin, di ba? Yun lang naman ang importante. Ngayon, kung sa tingin mo naman, nagbago na siya, siguro, wag na tayong makikayat. Siguro, ang gawin nyo na lang, maniwala na lang kayo sa sarili ninyo. Ganun lang naman yun Ikaw Actually, ba? Ano bang palaging doon? may two sides of story yung mga Ayun. pangyayari. So, hindi natin alam kung ano yung pinaghuhugutan niya doon or kung yun talaga yung yun talaga yung wisyo niya. Okay. Well, ang pinakamaganda dyan, basta mag-stick tayo doon lang kung saan lang yung tama. Ayan. Whether it's our friend or hindi. Okay. At dahil wala na tayong oras, kapatid. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa Yes Yes Show Topacio. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Thank you so much. Lalong-lalo na sa mga nasa produksyon natin, sa mga technical side natin. Mahal na mahal namin kayo dahil kayo po yung mabubuting tao dyan. Kita nyo, mga ganda yung programa dahil dyan sa inyo. At hindi lang yan sa CA natin. Salamat po sa mga director natin, sa newsroom natin, at sa lahat-lahat na nag-aagapay, nagtutulong-tulong para mapaganda ang mga programa. At ngayon, antabayan natin susunod na programa ng gwapong-gwapong Senyor Balita with Senyor Ray Pacheco. Yan. At syempre mga kaibigan, ako po, of course, nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit pa paano ay narito tayo para ho maging bahagi ng isang magandang naumpisahan ko dito. At syempre, salamat po sa lahat at sana huwag kayong magbabago sa anumang ginagawa nyong tama. At kung mali, baguhin na po ninyo. Ayan. At sa ngalan, yes. Sabi ni Atty. Topacio, wag makiki api. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Ang oras po sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, alas 11:59 ng umaga. Ako po si Miss Juvie de Guzman. I love you all, guys. love you, Yeah! guys. Yeah, bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!